Another day, another vlog. For today's video ay magbe-bake tayo ng Oreo cheesecake cookies. Actually, itong video na to ay matagal ko na nga ginawa pero ngayon ko palang i-upload. Pero dahil hanggang ngayon naman, ito pa rin ang ginagamit kong recipe kaya isi-share ko na rin. At ang mga kakailanganin nga natin dito ay white sugar, cream cheese, crushed Oreo, all-purpose flour, at saka butter. Yung mga measurements ng mga ginamit ko, ilalagay ko na lang sa comment section o kaya sa description box. Yung butter pala at saka cream cheese na gagamitin dito ay dapat nasa room temperature. Hindi naman ako expert sa baking pero based lang to sa experience ko ha. Yung texture ng cookie dough ay magdedepende sa consistency ng ating butter. Na-try ko na rin kasing gumawa ng cookies na melted yung butter. Yung finished product nga ay sobrang flat na cookies kahit na nga ba nilagay ko na sa ref yung cookie dough bago ko i-bake. Kaya simula nun, laging room temperature talaga na butter yung ginagamit ko. Yan nga palang ginagamit kong electric hand mixer ay nasa 100 plus pesos lang. O diba, nakapag-promote pa. Noong nagsisimula pa talaga akong mag-bake, ang una ko talagang ginagamit ay mga manual hand mixer. Kaya lang, sobrang nakakangalay nga gamitin nun, kaya naman naghanap ako ng electric hand mixer. Pandemic ko pa nga yan nabili. Isa nga kasi to sa mga trending product nung pandemic kasi nga diba halos lahat nagbe-bake nung mga panahong yun dahil sarado yung mga bakery. Naalala ko pa na sobrang trending ng ubi cheese disal nung mga panahong yun. Anyway, itong product na to ay hindi ko marerecommend kapag maramihan yung gusto mong i-bake. Based on my experience, hindi pang heavy duty ang product na to. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa pagbe-bake at ayaw mo munang gumastos ng malaki, ay pwedeng-pwede na rin to. Marami-rami na nga din akong na-bake na cookies, bread, at brownies gamit ang product na to. Kung gusto mong itry yung product na to, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. At kung sa TikTok mo naman to mapapanood, ilalagay ko na lang sa yellow basket. So, tapos ko na ma-mix yung butter, cream cheese, at saka sugar, kaya dinadagdag na natin ngayon yung ating all-purpose flour. Sa paghahalo nga ng flour ay gumamit muna ng spatula bago gumamit ng electric mixer. Baka pag ginamitan mo nga kasi agad ng electric mixer ay maging face powder mo na yung harina. Kapag ganito na nga yung itsura niya na namimix ko na ng maayos yung wet at saka yung dry ingredients, ay saka ko na ginagamitan ulit ng electric hand mixer. Yung tagal nga o bilis ng pagmimix ko ay nagdedepende nga lang sa akin. Tansyahan nga lang kasi talaga yung ginagawa ko. Ilang beses na rin kasi ako nag-bake ng Oreo cheesecake cookies kaya alam ko na yung consistency na gusto ko. Kapag nga na-achieve ko na yung consistency na gusto ko ay saka ko na nilalagay yung crushed Oreo. Kung mapapansin nyo nga ay malalaki yung sizes ng aking Oreo. Nung nagpunta nga kasi kami sa grocery ay wala talaga kaming mahanap na crushed Oreo. Kaya bumili na lang ako ng isang pack ng buo na cookies tapos mano-mano ko na lang dinurog. Yung paglalagay ko naman ng mga crushed Oreo ay gradual lang. This is to make sure na evenly distributed siya. Naranasan ko na rin kasing ilagay siya ng isang bagsakan tapos nagkumpul-kumpul lang yung mga cookies. Pagkatapos ngang i-mix ay ililipat ko nga siya sa maliit na lalagyan para ilagay na sa freezer. 30 minutes to 1 hour ko lang siyang ilalagay sa ref bago ko siya hulmahin at i-bake. Kapag ganito kasing malambot pa siya at binake mo na siya kaagad ay mabilis siyang mag-spread sa baking pan. Kapag naman pinatigas mo muna bago mo i-bake, chewy yung cookies mo sa inside tapos yung sa outside texture naman niya medyo crunchy. Pwede mo rin pala siyang hulmahin bago mo siya ilagay sa ref. Para kapag nilabas mo siya sa ref ay diretso mo na lang siyang ilalagay sa baking pan at i-bake. Kaya lang mas prefer ko talaga na ganito. Kapag matigas na kasi siya at binibilog ko ay hindi siya masyadong dumidikit sa kamay. Pagkatapos ko nga siyang bilugin ay dinidip ko muna siya sa crushed Oreo bago ko nilalagay sa baking pan. Sa paglalagay naman ng cookie sa baking pan as much as possible ay wag masyadong dikit-dikit. Give space para makapag-spread sila ng maayos. Ito nga baking pan na ginagamit ko ay nasa 13-inch lang. Maliit lang din kasi yung ginagamit kong oven. Ito namang recipe ko ay good for 1 dozen na cookies. Kaya lang maliit yung sizes ng cookies ko kaya umabot to ng 20 pieces. Ito palang oven ay preheat ko muna ng 180 degrees Celsius bago ko nilagay itong cookies. Yung baking time naman ng cookies ay nasa 15 to 20 minutes. At ito na nga, luto na ang ating Oreo cheesecake cookies! Kung umabot ka sa part na to ng iyong panonood ay maraming salamat! Don't forget to like, share, and subscribe! See you on our next vlog! Bye!